Agri-party list binisita ang ospital ng Biñan. Personal na binisita ni two-term Agri-party list Representative Congresswoman Def Gan Lee, butihing may bahay ni Congressman Wilbert T. Lee, ang mga pasyente sa ospital ng Biñan sa Biñan City, Laguna. Noong nakaraang June 11, 2024, kasama ang kanyang team. Lubos sila nagpapasalamat sa mainit na pagtanggap ng mga opisyal, empleyado, nurses, doktor, health professionals at sa pangunguna ni Dr. Melbril Alonte, Medical Director ng nasabing ospital ng Biñan sa nasabing ospital. Pangunahin layunin nito na makasama sila upang palakasin ang sektor ng pangkalusugan. Hindi dapat pabigat ang gobyerno. Kaya naman patuloy silang nakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya, lalo na pati sa pagpapabuti ng mga programang may kinalaman sa pangkalusugan ng mga mamamayan. Mas lalong natutong pahalagahan ang mga pananaw at karanasan ng mga mamamayan, isang malaking pasasalamat sa walang sawang paglilingkod. Narito ang panayam kay Congresswoman Def Gan Lee kaugnay sa nasabing pagbisita. Yung Emancipation Act. So wala nang babayaran, yung mga may utang pa, wala na. So parang meron tayong mga 600,000 beneficiaries doon. Isa pa yung sa modernization, yung mga post-harvest facilities, yun yung mga tinututukan natin para maganda sana kung lahat ng well, actually kung lahat ng mga magkaroon. Pero syempre yung pag-maintain ng mga equipments, kaya mas preferred ng DA po. So, yun yung mga inaano natin, pinupush natin yun. Ano pa ba? Marami. Kasi, ano pa ba? Anyway, yun yung so far. Yun yung mga bills na actually. Tapos mostly, syempre sa health. Kasi kailangan din talaga tutukan. Even our farmers. Yung sa crop insurance nga, inaano rin namin na sagot na ng gobyerno ang mga insurance ng yung mga crops. Especially ngayon, nung una, di ba, tagtuyot tayo. Tapos ngayon, ito na, bagyohan na. Yun o. So yun yung mga inaan natin na siguraduhin na naka-insure yung mga crops ng mga farmers natin. Paano yung setup na nito? Kailangan pa bang pirmahan o truly coordination na kailangan para makapunta sa inyo, malaman niyo yung tulong na kailangan? Actually, yung tungkol sa tulong, may nagtanong din nga kung taga Laguna lang ba, kahit saan, from north to south, kung sinong humingi ng tulong, wala, hihingin lang, may mga requirements talaga, pero hindi yung pareho dati na gabundok na requirements. Ang kailangan lang natin yung mga ng doctors, ang tawag dito yung sa medical records. Kasi yung request ngayon i-assess natin kung magkano yung kakailanganin. Ngayon ang gusto kasi ni Wilbert is talagang kung kaya naman na buong amount na kakailanganin, sabihin natin pag-opera o kung ano, mabigay natin. So yun yung sinasabi kanina. Requirements actually sa hospital lang manggagaling. Hindi na, ano lang talaga. Depende rin kanina, sinabi nga, yung hospital itself, may requirement din sila. Pero those are requirements that can be taken din or asked from dito sa mga doctors natin. Ang bawat pasyente na walang kakayahan ay may karapatan na makatanggap ng sapat na suporta at oportunidad mula sa ating gobyerno. Nakakalungkot na marami pa ring hindi pamilyar sa no balance billing. Kailangan maipatupad na ito ng maayos at mabigyan ng pansin ang pagpapalaganap ng kaalaman tungkol dito. 10% lang ang bed capacity na nakalaan sa mga private hospital sa kasalukuyan, no balance billing o NBB policy. Hindi ito sapat at mas mapapalaki talaga ang gastos sa private rooms. May solusyon tayo rito. Kung kaya't agad nilang tinulungan ang mga pasyenteng kanilang nasaksikan sa loob ng OB/GYN ward at emergency room sa nasabing ospital. Isa sa mga advokasya ng Agri-Party List ay tugunan
ang pangangailangan ng medical assistance ng ating mga kapwa Pilipino. Flores de Laguna 2024 at Likhang Laguna Trade Exhibit tampok sa Enchanted Kingdom. Ating ipakita ang suporta at pagmamahal sa paborito nating bayan o syudad na kalahok sa Flores de Laguna 2024 Gown Competition na ginanap sa Spaceport Grounds ng Enchanted Kingdom sa Santa Rosa, Laguna noong nakaraang araw ng linggo, June 9, 2024. Ang mga bisita sa EK ay bahagi rin sa pagpili ng kanilang paborito sa mga opisyal na mga kalahok. Ito ay kinabibilangan ng mga magagaling na 14 na designers sa mga iba't ibang munisipalidad na ipapakita ang kagandahang craftsmanship at cultural heritage sa mga kanilang bayan sa pamamagitan ng kanilang mga kaakit-akit na mga likha. Ang pagboto ng mga bisita ay pagbabasihan ng mga resulta na tumutugma sa 10% para sa audience impact criteria ng kabuuang marka ng paghuhusga ng bawat kalahok sa nasabing Flores de Laguna 2024 Gown Competition. Ating tunghayan ang mga nagwagi sa nasabing paligsahan. Alright, but first, participants who will not be called will receive a consolation prize of 5,000 pesos in cash and 2 regular day passes each for the models and escorts. Eto na ang ating pinakihintay. Let's start with our second runner-up. The second runner-up will receive a cash prize of 10,000 pesos, one Experience the Magic Card or EKMC, ito yung loyalty card ni EK, plus 2 regular day passes, each for the models and escorts. Congratulations to our second runner-up, none other than... Congratulations, number 12, Jeffrey Tope from Pila. Where are you? Model and escort Aviela Napiza, Christian Del Rosario, and of course, Jeffrey Tope. By palay. Oh! Mga butil ng palay. Palakpakan nyo naman si Mr. Jeffrey Tope, the designer from Pila, Laguna. Runner-up will receive a cash prize of 15,000 pesos, 1 Experience the Magic Card, and 2 regular day passes for the models and escorts. Congratulations to our first runner-up! Sino kaya? Sino sa tingin niyo ang ating first runner-up? Number? Tahimik sila. Our first runner-up is designer number 5 from Likhang Laguna, Jessie Grace Manuel. JM, yeah, thank you. Congratulations. So our designer will receive 15,000 plus EKMC or Experience the Magic Card, a 1-year pass of EK, plus 2 regular day passes for the models and escorts. Picture please with Evaldo Rizon and Princess Victoria and the panel of judges. And the winner is our Flores de Laguna 2024 Gown Competition Grand Winner will receive a cash prize of 20,000 pesos plus 1 Experience the Magic Card 1-year pass to EK and 2 regular day passes for the models and escorts. Congratulations to sino? Meron doon, number 2, number 1, what number is that? Number 5, number 9, number 7, number 5. Congratulations to our grand winner is none other than Mr. Mark Pasion of San Pablo. San Pablo City, Mr. Mark Pasion.
yours. Once again, our grand winner from San Pablo City, Mr. Mark Pasion. Palakpakan nyo naman ang ating designer and model and expert. They are our grand winner for Flores de Laguna 2024 Gown Competition. Okay, for grand winner, let's have a photo opportunity. And of course, maraming salamat din, Miss Malen, sa ibang mga designers natin na nandito ngayon. Sinabay na rin ang paglulunsad ng Likhang Laguna Trade Exhibit ng DTI sa loob ng Enchanted Kingdoms Midway Boardwalk. Tampok dito ang mga best local products at crafts ng lalawigan ng Laguna. Kapihan sa Bagong Pilipinas ng DSWD Region 4A at mamamahayag naging matagumpay. Naging matagumpay ang ikatlong episode ng Kapihan sa Bagong Pilipinas na ginanap sa Riverview Resort and Conference Center sa Calamba City, Laguna noong nakaraang June 11, 2024. Sa pagitan ng talakayan, inihayag ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 4A ang suporta ng kagawaran sa epektibong paglalahad ng mga programa, serbisyo, proyekto, patakaran at prioridad ng pamalaan. Sa kanilang mensahe, pinasalamatan ni DSWD 4A Regional Director Dr. Barry Chua ang Philippine Information Agency sa pagbibigay ng pagkakataon na mailahad ang kanilang mga programa, gayon din ang patuloy na suporta ng media. Narito ang kanyang mensahe kaugnay sa nasabing usapin. Gusto lang po pasalamatan first ang PIA sa pagbibigay ng pagkakataon na maihayag namin ang programa ng DSWD dito sa level po ng Calabarzon. At maraming salamat po sa presensya ng iba-ibang media na nandito po. At malaking tulong po kayo sa amin para maging aware ng ating mamamayan sa kung ano mayroong programa at servisyo ang ating DSWD. Sa amin naman po, kami po ay handang tumugon sa anumang pangangailangan ng ating mamamayan dahil ang DSWD po sa bagong launch ng aming Angels and Red Best na may kagapay ng extra love and care. At kami po ay nandito lagi sa tabi nyo, handang dumamay kung ano man ang inyong pangangailangan. Dahil kami ay naniniwala sa DSWD na bawat buhay mahalaga. Maraming salamat po. Ang inisyatiba ng komunikasyon na ito ay naglalayong pahusayin ang pampublikong pangunawa at pakikipag-ugnayan sa mga programa at proyekto ng mga ahensyang nagpapatupad ng kanilang mga tungkulin. Binigyan din naman ni Assistant Regional Director Myla Gatchalian ang gampanin ng programang Kapihan sa Bagong Pilipinas upang maihatid sa publiko ang wastong impormasyon ukol sa mga programa ng pamahalaan at malabanan ang pagkalat ng disinformasyon. Narito kanyang mensahe sa nasabing kaganapan. Thank you din po kay Regional Deputy Head Fred Mortavan, Ma'am Cecil, syempre, PIA, at sa lahat po ng media partners na nandito ngayon. Maraming salamat dahil kayo po yung naging vehicle, no, para i-transmit po natin yung mahalagang programa ng administrasyon ng DSWD at malabanan po natin yung mga fake news. Grabe po ang fake news ngayon. So maraming salamat po dahil with your support ay amin pong maipapadaloy yung paggalingan ng gobyerno sa ating mga nangangailangan. So we hope na kayo po ay palaging nakaantabay. Nagpapasalamat din po ako dahil sa platform na ito ay aside from giving the information ay may mabubuo po ng mga partnership kasama ng mga nagsalita kanina at nagtanong, and we are very excited to
partner with all of you para po sa magiging effective and efficient delivery of government programs, in particular the PSWD program. So again, marami pong salamat for taking the time to be with us and ipakatid sa ating mga kababayan yung mga programa ng ating gobyerno. Maraming salamat po. Anila, malaking tulong kayo sa amin upang malaman ng mga mamamayan ang mga programa at serbisyo ng ating DSWD. Kami ay handang tumugon sa anumang pangangailangan ng ating mga mamamayan at kami ay nandito, laging nasa tabi ninyo at handang dumamay sa inyo. Nagsusubikap ang bagong Pilipinas na tuparin ang direktiba ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa lahat ng departamento na isulong ang kanilang mga aktibidad at operasyon sa lahat ng rehiyon na itinatampok ang isang pamalaan na kumikilos. Distribution of relief goods sa mga naapektuhan ng bagyong Aghon sa Pagsanghan, Laguna. Agad na tinugunan ng Office of the Vice President Disaster Operations Center o OBP-DOC, Office of the Vice President Sara Duterte, ang kahilingan ni Pagsanghan, Laguna Mayor Cesar B. Aresa na matulungan ang mga apektado ng bagyong Aghon na may 1,750 na beneficiaries na agad na nabigyan ng relief goods na ginanap sa Agaraw Overcourt, Poblacion Dos Cosmes Street sa Pagsanghan, Laguna noong nakaraan June 7, 2024. Ito ay pinangunahan ni Aymar D. Eje ng OBP Disasters Operations Team na ipinagkaloob kay Mayor Aresa para ipamahagi sa 16 na apektuhang barangay sa nasabing bayan. Narito ang panayam kay Mr. Eje ng OBP Disaster Operations Team kaugnay sa nasabing pamamahagi. Noon pong kasagsagan ng Bagyong Aghon, ang napaulat ko ay ang bayan ng Quezon. Hindi ko namin alam na ganito rin po pala. Dahil po kayong senior, isang pila lang din po. Hindi po tayo kaya. Hindi namin agad na monitor dahil wala po sa report ang bayan ng Pagsanghan. Kaya po si Mayor Cesar Aresa ay dali ang lumapit po sa Office ni Vice President Inday Sara para humingi ng karagdagang tulong para sa mga kababayan niya dito sa Pagsanghan. Kaya po inaprubahan agad ito ni Vice President Sara Duterte at agad-agad po kaming nagpunta rito sa bayan ng Pagsanghan. Ito po ay dahil sa kahilingan po ni Mayor Cesar Aresa. Ayon po dun sa report kasi nanggaling dito sa MSWDO, nasa 1,600 po ang nangangailangan ng dagdag tulong. Dinala po namin dito ay around 1,700 relief boxes po na mismong galing po kay Vice. Mga pangunahing pangangailangan ng mga nasa evacuation kadalasan at yung mga nagiging biktima ng baha. Ang mga laman po nito ay kumot, banig, kulambo, hygiene kit, yung mga sanitary needs po ng ating mga kababayan, chinelas, face mask, at saka yung collapsible water container po para meron tayong malinis na lalagyan pag stock ng mga tubig. Ayan. May tuloy-tuloy ng senior. May sabihin po sila. Opo, doon po kayo. Alam po ninyo, ang buong tanggapan po ni Vice President Sara ay hindi po karamihan. Maliit lang po ang tanggapan ng Office of the Vice President. Kaya po, pilit naming bantayan man ang buong Pilipinas, limitado po yung kakayahan namin. Kaya, merong mga lugar talaga na hindi namin basta-basta nakikita. Kasi merong ibang rin kaming tinitignan, Kaya, nangangailangan din po kami ng tulong ng taong bayan para malaman namin yung kalagayan po ng iba't ibang lugar sa ating bansa. Kagaya po ng dito sa Pagsanghan, nalaman po namin na ganito pala ang sitwasyon dahil kay Mayor Cesar. Dahil ang una namin natanggap report, wala pang 200 po ang naapektuhan dito. Kaya nagulat kami, mahigit 1,600 pala ang tunay na naapektuhan dahil sa pag-apaw po ng river. Sir, kung background down, paano po ba ang proseso para sila ay makatanggap ng ganitong tulong?
Ang ganitong tulong po kung halimbawa ay hindi namin monitor, magsadya lang man po o lumiham kay Vice President Inday Sara Duterte para malaman po namin yung kalagayan. Naka-monitor naman po kami. Kaya lang, iba talaga kapag ang impormasyon ang gagaling dito mismo sa ground. Kasi mas alam po ninyo yung sitwasyon. Kagaya po ng ginagawa namin, monitoring, kung hindi makarating sa amin yung report, hindi namin malalaman. Kaya yung tulong po ay makakarating kung ipapaalam din sa amin. At bukod po sa relief operations for disaster, marami rin pong programa ang Office of the Vice President. Meron po kang medical and burial assistance para sa mga nangangailangan po ng mga may sakit, may karamdaman. Mangyayari lang po, bisitahin po ninyo yung website po ng Office of the Vice President. Makikita niyo po doon kung ano ang mga programa ang binibigay ng ni Vice President Inday Sara para sa ating mga kababayan. Tignan lang po ninyo, nandun lahat ng requirements kung ano po yung kailangan po nila. Sir, sapat po ba ang pondo ng OVP? Sa ngayon, pinipilit po namin pagkasahin ang pondo ng Office of the Vice President. Alam po naman natin na limitado to, pero sa tulong po ng iba't ibang ahensya rin ng pamahalaan, nakakasapat naman po so far. Pag dumadami, sabi nga, kung magagawan po natin yan ng paraan. Matatandaan natin na kasagsagan ng bagyong Aghon ay hindi inaasahan ng bayan ng Pagsanghan na maapektuhan sila ng matinding pagbaha at pag-apaw ng tubig sa mga tulay sa nasabing bayan. Dahil dito, agad naman inaksyonan at tinulungan ni Mayor Aresa ang mga residente na apektuhan ng matinding pagbaha. Binigyan niya ito ng paunang tulong ng kanyang tanggapan. Ngunit sa dami ng mga naapektuhan na pamilya, agad siya nakipag-ugnayan sa Office of the Vice President Sara Duterte. Agad naman itong tinugunan at naiparating agad ang 1,700 na boxes na naglalaman ng kumot, kulambo, hygiene kit banig, tsinelas, 2 pairs, face mask at collapsible container. Taos-puso nagpapasalamat ang pamalaang bayan ng Pagsanghan sa mga magigiting at masisipag na staff ng DOC, lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Narito naman ang mensahe ni Mayor Aresa sa nasabing kaganapan. Sa pagsulat, sa pag-request para mabigyan ng tulong kasi akala ng Office of the Vice President, kakunti lang ang apektuhan dito pero dahil sumulat, nalaman. Ano po masabi nyo rito? Yung action na ginawa nyo rito dahil naramdaman ng mga tagapagsana na buti na lang ay nag-request. Sige po. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay nagpapasalamat tulong po ang ating national government, sa ating pong Vice President Sara Duterte. At tayo po talaga ay nagsikap na sumulat dahil po yung kalagayan po dito sa bayan ng Pagsanghan, dito po sa nakakaang ating pong bagyo o typhoons, kaya po tayo ay humingi ng tulong dahil po ang ating pong bayan ng Pagsanghan ay hindi po kaya yung sapat na budget para matulungan po ang ating mga kababayan. Kaya po tayo ay nagpapasalamat sa mabilisang reaksyon sa ating pumusulat na pinakating po sa Office of Vice President Sara Duterte. Kaya po, hindi lang po sa ating pong isinan ng ating Vice President Sara Duterte, ang ating pong ginawang sulat, so lahat po ng national agency na handa pong tumulong dito po sa bayan ng Pagsanghan dahil malaki po talaga ang epekto ng bagyong to. Sabalit, bagamat medyo na huli po yung report ng aming pong DSWD, subalit na agad naman po na mayroon pong mga tumulong sa ating pong nakakaang bagyo. At tayo po ay nagpapasalamat mula po sa mga barangay captains na andito po at sa ating pong mga DSWD at lahat po na tanod at siyempre po kasama po natin ang ating pong mga konsyehal at sabi po nga at ang ating pong babalik at ating pong Vice Mayor Toto Trinidad na kami po ay nagkalabas sa politika, totoo po yun, pero hindi po kami ay wala po kaming masamang pagkakaintindihan o away, kaya po siya po ay magbabalik upang tulungan po ang ating pong bayan bilang Vice Mayor po, ang ating Vice Mayor Toto Trinidad. Samantala, binisita din ni Senator Jinggoy Estrada ang tanggapan ni Mayor Cesar Aresa kasama si Miss Cory Quirino
na nagpakita ng suporta sa mga programa ng pamalaang bayan ng Pagsanghan. Libong pasyente ang naserbisyohan ng dental mission ng Akay ni Sol Party List sa San Pablo City, Laguna. Umabot sa 1,000 pasyente ang nakatanggap ng libreng serbisyo ng dental mission ng Akay ni Sol Party List noong nakaraang araw ng Lunes, June 10, 2024, na ginanap sa Palacios Event Place sa San Pablo City, Laguna, na kung saan ginaganap ang pagbibigay ng libreng extern foot drop para sa mga na-stroke at nais makapaglakad at ma-enjoy ang buhay sa kabila ng kanilang kapansanan. Dito rin ang opisyal na tanggapan ng Akay ni Sol Party List. Ito ay pinamunuan ni Kong Sol Aragones na muling susubok na lumaban muli ng gobernadora sa lalawigan ng Laguna. Naroon din si Bokal Piwi Perez na susubok din lumaban bilang Vice Governor ni Sol Aragones. Nagpahayag ng pasasalamat si Kong Sol sa mga taga San Pablo dahil sa pagtangkilik ng mga ito sa kanyang kandidatura noong 2022. Ngunit hindi tumigil sa paghatid ng tulong at pag-asa sa mga PWD o person with disability. Narito ang pahayag ni Kong Sol sa nasabing kaganapan. Sa mga kababayan ko sa San Pablo, gusto ko na itong kunin ng pagkakataong ito para magpasalamat sa inyo. Bagamat nung nakaraang laban ko ay 6 na buwan na lang ang natira bago ko mangampanya na hindi ko na naikot halos ang buong Laguna. Ang kalahati lang ng Laguna ang naabot ko. Pero kung meron ako isang bagay na gusto ko ipagpasalamat dito sa San Pablo, landslide si Sol Aragones. Maraming salamat po sa suporta ninyo. Kaya kahit natalo akong gobernador, sabi ko hindi pa rin ako titigil na tumulong sa mga kababayan natin dito sa Laguna. Tinatanong ng marami, totoo ba na tuloy na ang pagtakbo ng gobernador ni Sol? Opo, tuloy, lalaban muli tayong gobernador ng lalawigan ng Laguna. Salamat tayo. At sana sa pagkakataong ito, ang susunod na Ang mission ay dinaluhan ng 146 na mga dentista na maglaan ng serbisyo na libreng bunot, papasta, palinis ng ngipin, oral diagnosis at fluoride. Katuwang ng Akay ni Sol Party List, ang DOH at ang Unciano College of Dentistry sa pangunguna ni Dean Ariel Del Rosario Go. Narito ang panayam kay Dean Ariel Del Rosario Go kaugnay sa nasabing aktibidad. Ang inumpisa natin dito na una sa diagnosis ng mga pasyente, i-x-ray muna lahat ng papastahan at lahat ng bubulutan. Pagka tapos lang i-x-ray, dadalhin na sila sa mga kanya-kanyang posisyon, sa pasta at sa bunot. At kung ano man yung napili ng mga nag-i-screen sa atin, yun na yung bubunutin ng ating mga clinician dito. Then after that, pupunta sila sa ating mga gamutan at bibigyan sila magamot na kailangan na para sa mga bubunutin. Sa papastahan, ganun din. Kung ano yung kinikilala o tinignan ng mga dentista na sa harapan na papastahan ng mga clinician natin. Then after that, the same routine, babalik dito, yung autoclave lahat ng gamit, hugasan muna sa labas, babalik dito para ma-autoclave. And then balik ulit sa posisyon. Ganti po sa linis. Dok, paano mo yung na-x-ray na gusto niya magpabunot pero hindi po siya pumasa sa x-ray? Hindi po siya mabubunutan kasi po lahat po yun, naka-record yun, digital po yan. So meron po tayo 8 x-ray nasa labas, naka-prepare yan. Pagpasok nila dito, yung x-ray kinukunan ng litrato ng bawat clinician. So hindi pa pwede na pupunta sila ng walang x-ray. Kaya kailangan makasiguro tayo na safe yung mga pasyente. Ano ho ang mangyayari kumbaga bakit po sila ni x-ray? Ano ang mahirap kasi magbunot ng ngipin ng bulag ka. Na nakapikit, diba? Mas maganda nakita natin kung ano yung nasa loob.
Nasa loob. Oo. Ano itsura ng ugat? May infection ba yung ngipin? Ganun. Pagka may infection po, hindi bubunutan. Depende po. Tatanungin natin pasyente. Kung maliit lang mga infection, siguro pwede natin bunutan. And then, bibigyan natin ng kumpletong dosage ng gamot. Ayun, oo. So far po ba, meron po bang hindi nabunutan? For now, wala pa naman nababalitan na wala nabunutan. Ayun, oo. Konting mensahe na lang po. This is the third time na nandito kami sa San Pablo. First time dito sa grupo ng Akay. So, I hope in the future magkaroon kami ng maraming pang programa this time. Lubos na nagpapasalamat ang Akay ni Sol Dental Vision sa Unciano College, Manila at Department of Health o DOH sa pakikipagtulungan sa programang ito.